Ang sabi rito ay mula kay Heart Santina. Ayan. Heart Santina. Sabi niya, good morning po. Tanong ko lang po, if nung una maraming nagawang kasalanan, tapos nagsisi naman ng buong puso at nagpapatuloy sa pananampalataya, maliligtas po ba? Ayun, ang ganda ng kanyang tanong, no? Dapat yung mga tanong ay merong tinatawag natin mga kapatid na may kabuluhan ba? Yung ba may sense na kung saan ay lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon, no? So ang tanong niya, no, sabi niya, nabuhay sa kasalanan, no? Talagang maraming nagawang kasalanan at nagsisi, ng buong puso. Yun ang magandang tanong, no? At nagpatuloy sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoong Hesus, ay maliligtas po ba? Aba, napakagandang tanong. Of course, yes na yes yan. Sapagkat yun ang gusto ng ating Panginoon eh. Alam niyo, ang ating Panginoong Diyos, gusto niya na ang tao ay maligtas. Ang lahat ng tao gusto ng Panginoon maligtas. Sabi ng unang Timoteo 2:3 at 4. Kaya ang Panginoong Diyos ay nag-anyaya sa tao na kahit gaano ka rumi, kahit gaano mo ka makasalanan, nariyan ang Panginoon na siyang sa atin ay naghihintay upang tayo'y patawarin at pakalinisin. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Mga kapatid? Sabi po sa Isaias, Kapitulo 1, versikulo 18. Sabi po ay ganito, Isaias 1:18. Sabi ganito, pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. So dito'y makikita natin mga kapatid, gaano mo ang karumi, kadungis dahil sa kasalanan. Kapag lumapit ka sa ating Panginoon, hindi niya binibilang ang kasalanan mo. Ang kanyang hinihintay yung paglapit mo sa kanya ay lilinisin ka niya, kapatid. Lilinisin ka niya. Hindi sa dami ng kasalanang nagawa mo noong araw, in the past, but your decision at present na lumapit sa ating Panginoon ay yun ang pinakamagandang desisyon. Kaya nga ang sabi sa unang Juan 1:9, bilis ng ating oras, no? Unang Juan 1:9. Ang sabi rito ay ganito po, mga kapatid. Ang sabi rito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayun, napakagandang ipinahayag sa atin. If we confess our sins to God, kayo po sa Diyos, He is faithful and just to forgive us, sa ating mga kasalanan and to cleanse us from all our unrighteousness. Ito ay napakagandang karanasan na talagang pag lumapit ka sa Panginoon, ipahayag mong iyong kasalanan. Ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin tayo at linisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Ano lamang gagawin natin, mga kapatid, para tayo ay mapatawad? Of course, magsisi tayo. Yung bang sabi nun sa kanyang tanong ay mula sa buong puso, with a sincere heart, mga kapatid, na magsisi. Sabi sa Gawa 3:19 ay mayroon pong sinasabi na ganito ang ating apostol. Sabi rito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So yung pagsisisi, mga kapatid at mga kaibigan, ay meron pong kahulugan nitong pagtalikod sa kasalanan, pagkalumbay sa ginawa mong mga karumihan, and then balik loob ka sa Diyos. The best gagawin ng isang tao is to to forget sa kanyang kasalanan, tumalikod siya and return to God. Kahit gaano kalayo ang hinakbang mong napalayo ka sa Diyos, isang hakbang lang pabalik, nariyan ang Panginoon. He is waiting for you, kapatid. And then pagka ikaw ay nasa Panginoon na, ay talaga namang huwag kang bibitaw hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, kapatid, sapagkat kay Kristo lamang meron tinatawag na buhay na walang hanggan. Kapatid? So, napakaganda ng iyo pong katanungan.